nagsasalita, padadala niyo ng kung ano-anong waran, ng kung ano-anong subpina. Nag-e-enjoy kayo na ginagawa niyo ito sa kapwa ninyo. Anong klaseng mga tao kayo? Binigay sa inyo ang pagkakataon. Pinanalo kayo ng bayang ito para baguhin ang history na ginawa ng tatay mo. Pero anong ginagawa mo? Pinapatunayan mo lang na totoo ang lahi nyo ay mga pili magnanakaw ng bayang ito. Ako bilang isang ina ng tahanan, di ko na alam paano ko itutupi-tupi ang income namin sa aming tahanan. Hindi ko na alam paano tipid pa. Ayaw kong gumamit ng aircon pero hindi, ang napakainit. Hindi na kinakain ng electric fan ngayon. Huwag nyo sabihin hindi kami nagsisikap. Lahat ng tao dito nagsisikap. Kahit anong sikap natin, magnanakaw ang gobyerno natin, wala na tayong magagawa. Kahit dinoble ni PRRD ang mga sweldo ninyo, mga kapulisan, kukulangin yan. At pagdating ng panahon na yon, kung ano man nangyari sa amin, na nagre-reklamo rito, na nagsasalita rito, susunod kayo. Susunod kayong wawalang hiyain ng gobyernong ito. Dahil bangag, walang puso, manhid ka na. Manhid ka sa totoong problema ng taong bayan. Simulan mo sa PGH, simulan mo sa PhilHealth. Ang mga pondong nawawala, hindi kayo pwedeng magreklamo. Pag kumain kayo dyan sa MOA, ang tax, dalawa ay mapakinggan tayo ng Panginoon. Milagro na lang talaga ang meron sa bayan na ito. Pero, yan na lang ang pag-asa ng bayan dahil manhid na ang administrasyon. Manhid sa hirap ng taong bayan. Manhid sa lahat ng dinaranas ng mga tao. Imagine ninyo, kung si PRRD napadala nila ng ibang bansa ng napakabilis na panahon, paano pa tayong mahihirap? Ako ngayon, hindi ko alam anytime ang walang na para sa akin, gusto nila ang gawin ngayon. Wala akong panlaban na ang babae na abogado. Walang pupunta sa akin, papunta ng ibang bansa, papunta ng Dubai. Pero ginagawa nila sa akin ito dahil nandito ako sumusuporta sa pamilyang Duterte. Hindi dahil sa gusto ko lang at idol ko sila. Sumusuporta ako dahil alam ko sila na lang ang pag-asa ng bayang ito. Wala na. Ang ating kongreso ay nabubulok. Magaganda ang kasuotan. Masasarap ang kinakain pero mga bulok ang kanilang kaluluwa. Nakasangla na sa impyerno. Nagpipretend na magagaling. Alam ang batas. Pero sila ang unang nagbibendalo. Saan pa tayo pupunta? Ang Senado, hindi nila tantanan. Ayaw nilang asikasuhin paano mabumusok ang taong bayan. Ang iniisip nila paano sila magnanakaw nang hindi namamalayan ng tao. Pero ang Panginoon na gumagawa ng paraan na makita natin pagdating ng ulan, pagdating ng baha, maraming namamatay. Kayo, ang sarap ng buhay ninyo, ang inyong mga subdivision, ang inyong mga tirahan nandun sa taas ng bundok. Ginagawa pa ng magagandang daan. Pero ang taong bayan, inihalal namin kayo dahil akala namin kayo magbibigay ng pag-asa na maiahon ng bayang ito. Pero nangyayari, lalo yung nilulog mo. Araw-araw meron kayong drama. Drama sa Kongreso, drama sa
nakawan ay talamak. Pero okay lang. Sa mga kakamping, okay lang. Di baling magnanakaw. Wag lang Duterte. Ano ba yan? Hindi ko sinabi umanib kayo sa amin. Pero ang sinasabi ko lang, intindihin ninyo para saan pa ba ang ginagawa ng tao. Hindi pa kayo napapagod. Araw-araw na tayo dito. Pero kayo nandyan sa sarili nyo mga tahanan, ang sarap ng upo, pero ang tataas ng bill nyo. Kaya nyo bang mamalengke? Kaya nyo bang bayaran ang araw-araw na expenses ng inyong pamilya? Wala na. Ang gutom na nagsisimula, ang pinagsisimulan kung bakit dumarami ang krimen. Maraming magnanakaw dahil marami nang nagiging lalong mas malalang adik. Wala na eh, wala nang kumukontra. Dahil lahat sila aanig. Noon, pag sinabi niyong BBM Sara, okay, ayaw ninyo. Dahil Duterte. Ngayon, eto na sinusukan niyo si BBM noon. Halos to Marcos. Natauhan kami dahil itong pinaupo namin, ito ngayon ang wawalang hiya sa kaban ng bayan. Ayaw magpa-political test. Bakit? Di ba? Pero gusto nyo, ipahuli si Bato na din sa Hague. Pero yung simpleng Supreme Court na utos, hindi niya magawa. Eh di ba mumulitika? Ano magpapala natin sa pamumulitika? Tuloy-tuloy ang paghihirap, tuloy-tuloy na sambilihin. Ninakaw na ang ating kaban ng bayan, ninakaw na ang ating mga ginto dyan sa ano natin, sa Bangko Sentral. Saan pumunta? Tapos umutang na naman sila para nakawin. Ewan ko sa inyo mga kababayan, kung nagpapasalamat kayo sa putang ng gobyernong ito, ako hindi na. Pagising ko na umaga, puro ng mura sa nakikita ko. Matutulog na lang tayo dahil wala na putang ina talagang taas ng bilihin. Kung inaayos nyo lang sana, kung tinuloy ninyo ang infrastructure ni PRRD, tuloy-tuloy sana ang pag-asenso ng bayang ito, pero hindi. Ang pagbabago ay pakailalim. Ayaw ninyong umupo ang si Senator Peter Alan Cayetano. Nag-iisip na naman kayo kung paano ninyo paalisin. Dahil hindi nyo kaanib. Diba? Kailangan pare-pareho kayong magnanakaw. Wala kayo talagang pakialam sa taong bayan. Wala kayong mga awa. Kahit ang kaluluwa ninyo isang lanyo na sa impyerno, wala kayong pakialam sa taong bayan. Kaya ang hinihiling namin sa inyo, kayong mga nakikinig dyan sa inyong mga tahanan, kayong nakikinig dito sa dumadaan sa harap namin, hindi to para lang sa amin. Ang ating mga ninuno, nagpakamatay para sa bayang ito, sa lupain na ito, hindi para alipinin tayo